Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Katatapos lang kahapon ng Title Tuesday. Weekly po nating itong sinusubaybayan. Especially si Magnus Carlsen, ang world number 1. Hindi pinapalampas ang weekly. Mukhang kinukuhanan yata ng budget nilang mag-ina. Weekly. Kasi po malaki premyo, no? At kalaro niya dito ay ang sinasabi nating isa sa mga online specialists na si Super Grandmaster Denis Lazavic. Ayan, at naku, matindi po itong bakbakan na ito. Mamaya pakita ko po sa inyo yung standing at ano ba ang nangyari. Pang-ilan ba si Magnus? Okay, at bago yan mga kamatyas, yung araw-araw nating ginagawa, daily puzzle muna tayo, hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yun, no? For October 21 puzzle, wala pa po kasing mas bago dito. Ano po sa palagay nyo ang gagawin ditong brilliant move ng White? Ano yung pinaka-the best solution? Actually po, nasagutan na natin to kahapon sa ating live streaming. Pero refresh. Lapag nyo lang po sa comment section below ang inyong mga kasagutan. At nandun din po ang link na kapin para pag kinilik nyo, pupunta kayo sa site at mamumove nyo yung pyesa. Sa mga wala pang account, free lang po, gawa na po kayo ng account sa ICC. Ang ginawa dito ni Lazavic, nag-C4, English opening. At nag-E5. Naku, saktong-sakto. Ito pong opening na ito ay kaka-upload ko lang sa aking Kamatcha Super Supporters button. Ayan, sa mga mag-a-avail po, so support, magjo-join, kaka-upload lang po ng part 1 ng English study. Okay po, so aral kayo. Knight C3, Bishop B4, yun lang. Nag-ibang linya, no? Pang ilan to? Second yata to eh. Kasi ang palagian dito ay Knight F6, pangalawa yung Knight C6. Pangatlong linya ang pinili ni Magnus. Ayan po sa opening studies, no? Iniisa-isa dapat yung mga linya na yan para kabisado at maunawaan. Nag-Knight D5 kagad, okay, threat ang Bishop, nag-A5 lang si Magnus, sinuportahan at hindi pinansing kainin, Knight F3 develop para may tempo attack sa E5. Dito po kasi kaunting kaalaman lang po, pag kinapture kasi ang Bishop capture, bagamat magkakaroon ng double pawn ang black pero nakapagbibigay naman ng mainam at malakas na A-file. Mararamdaman po yan lalo na papuntang middle game. Grabe ka powerful ang black dyan mga kamatyas. Kaya medyo ginugulangan ni Magnus sa opening pa lang, pinapakain yung Bishop. Pero alam ni Lazavic, aware, nag-Knight F3 muna at nag-D6 depensa and nag-E3 para ilalabas naman yung Bishop. Nag-C6 paalis na sa Knight. Capture and then Bishop E2, Knight F6, ayon. Sa usapan pong novelty, nawala na po sa libro pagtira ng Bishop E2. Kasi B3 ang old line. Yan ang palagi ang ginagawa dyan eh. Tapos Bishop B2. So bago itong ginawa ni Lazavic, Knight F6, castling, at nag-B3, ayun. Parang kahawig lang din naman, ano, pero inuna lang i-develop yung king side. O, magbi-Bishop B2 din, at nag-C5 na, Bishop B2, Knight C6, pinasabog na kagad nila Lazavic. Napakaganda ng puti, ano? Kung ako po yung magbabasa, nagagandahan ako eh. Pasabog eh, healthy eh. Queen E7, sinuportahan lang ni Magnus ang E5 niya. At nag-D5, kinulos na, balik, Knight B8. Yan po ang tamang balik. Mas may future yan kumpara dun sa Knight D8 na balik. Patay ang activity, yung mobility, no? Eh dito sa B8, kahit pa paano, meron pang Knight BD7 and then kung ano pa yung magagawang maganda niyan. Nag-A3, ayaw ng patagalin nila Lazavic itong B4 na nanggigipit sa queen side. Capture, Knight A6, okay, minarkahan kaagad ni Magnus yung B4. Queen C2 para di na makaporma yung Bishop doon. Bishop G4 naman dumaan, H3 and then Bishop H5. Yun, dun pa rin susundot eh. At nag-Rook C1, H6 muna, para walang ganon. Nag-Queen D1, Knight D7. Ako po, ito na po yung sinasabi ko po na sa level naming mga master yan, ng mga binibiling tira. Yung mga tahimik na tira pero rich in ideas. Yan yung mga ganong tulog, paislog lang. Pero ito po yung threat eh. Yan ang mga mabigat na dapat magawa talaga lagi. Yung mga ganyang ideas. Bishop C3. So bakit po lumiko uli ng ganyan? Dahil mukhang inaabangan nila Lazavic ang landing ng Knight sa B4. Pero nag-E4 muna. Threat ang Knight. Knight E1. Exchange ng Bishop. At nag-Knight E5. Ayan, para malakas ang Knight. At dito, hindi basta-basta makagalaw ang Knight. Kasi po, papasok sa D3. So, may problemang hatid ang Knight na yan.
Nag F4 na, ayun na. Dito medyo parang nainip na rin sila Sabik, no? Gusto niyang paalisin ang strong knight na yan. At kinapture, capture, and then knight D7. Yun nga lang po dito, sa basahang pawn structure ang usapan. Bakit umatras si Magnus? Nakita niya kasi na po pwede nang i-pressure yung isolated E3 pawn. Aatakihin yan, kumbaga. O yan, pinilahan kagad, maagang pagdepensa. Ayun na nga po. So nandyan na yung topic ngayon sa e-file. Nag Queen C2. Okay, at nag Knight F6. Okay. So ito pong Knight F6, kung tutuusin, nagpa-disconnect sa tore sa pagdepensa or nakadepensa yan sa pawn, di ba? Tinakpan ng knight. Anong ibig sabihin? Libre ba yung pawn sa F5? Nako. Pagka ganun ang ginawa, may knight e4. Imagine niyo po. Magkakaroon ng discovered attack sa queen, knight e4, and then babagsak yung bishop sa c3. Kaya hindi pwedeng kainin yung pawn sa f5 at nag-knight h4 na lang sila Sabik. Malakas din talaga. Kasi bukod sa threatening knight takes pawn, may knight g6 dodobolin. Naobliga na si Magnus. Tingin ko only move yung queen e4 Nag-queen F2, ayaw talagang makipag-exchange nila Sabik. Gusto niya may queen ang labanan at nag-queen D3, tinabihan ang bishop. Nag-rook C1, okay, tsaga-tsaga muna depensa, pero yun lang, nakapasok yung knight. Queen C2, hamon queen to queen, kinain-kain at nag-knight B4. Ayun, pinasok pa yung isa, kinain-kain na, and then nag-knight G6, tempo attack, Rook F7, Knight F4. Okay, yun pala purpose ni Lazabic bakit nag-Knight G6. Intention niya na mag-Knight F4 at itutungtong niya ang Knight doon sa square E6. Ayan, no? Kung malakas ang Knight sa E4 pero gusto niyang bumawi ng pwestuhan. Yan. At nag-Knight C5, yun lang. May kiliti kagad sa B3. Lakas. Nag-Rook D2. Yan. Kasi po dito mga kamatsas, kung magro-rook B2, pipitikin lang yung knight Pag alis may knight D3 double. Yun, nakita nyo po yon. Kaya ginawa dito ni Lazabic, nag-rook D2 na lang siya. Para kung kainin man ni Magnus yung B3, mag-rook B2, may bawi siya sa pawn B4. Okay po, so yun yung mahalaga doon na dapat nauunawaan natin. Bakit nila tinitira yung mga malupites nilang tira May laman yan Knight x B3, kinain na, rook B2, Knight C5, ayun. Kumbaga, eager na makabawi kagad ng isang pawn. Dito po, ayun blunderation sila Sabik. Dapat ang tira daw is rook E, B1. Ayun. Paano kung mag B3? Magda knight E6. Ito yung mga endgame, mga simplihang endgame na playable. Ayan rook and pawn ending, weak ang B7, halimbawa gumanon, tapos rook D1, atakihin yun, tabla-tabla lang. Yan yung mga endgame na masarap matutunan, yung mga ganyang realization. No? Mula sa parang mukhang losing, pero pag na-endgame, biglang makaka-recover, makakahinga. Pero dahil kinagat kagad ito ni Lazabic, ano ang magandang tira? Pakiguess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom, G5. Ayun na nga po. Kasi pag naiwan yung D3, may double. Aray ko. Yan ang masakit. Nag-Knight E6, Knight D3. Double. Pumatong na lang doon, kain-kain. So dito ay quality down sila Sabik. Pero hindi po easy. Hindi po easy kasi grabe pa rin kasolid ang white dito. Ang lakas-lakas ng knight. Okay, hindi pa rin easy to sa black. Nag-rook C8 para kasi meron kasing idea to play rook B6, makain yung pawn. May bitin din sa C4. Hindi basta-basta makakaalis ang tore. Nag-rook B6, tinuluyan na rin pala nila Sabik, nakipagsabayan na. Pero parang feeling ko, sabi ko tama hinala ko Sa computer engine, King F2 muna, ilapit muna doon. Tama yung hinala ko. Ilapit muna doon bago magganon. Kumbaga yung tore naman, I believe dahil strong yung knight dyan, yung tore hindi rin makaka-activate dahil nakapako nga kakadepense. Ayun, sayang tiyaga muna. Lagay muna yung king doon, then saka na lang isipan kung saan lalagay yung tore. Pero nag-rook B6 kagad.
Nag-rook D7, naghinay-hinay muna si Magnus. Ayaw niya ring makipagsabayan muna. And then nag-rook B4, depensa. King F7, King F2, ayun. Okay, so sabi nga po, sa principle, King must be active pagdating po sa endgame. So napaka-aktibo ng mga hari. At nag-rook A8, yun lang. Lamang lang nga talaga sa sundot si Magnus. May sundot. Nag-rook B3 para pigilan ng check. Ayun, may sundot eh. O, G4, F4 para makapag-produce ng pass pawn kinain-kain. Knight F3 para mapigilan ng push. And then nag-rook E7. Ayan na po. So, ang nakikita ko ditong balak ay magki-king F6 tapos ayun na, may threatening matchas. Knight F5, agap-agap, may atake na. Agap pa sa E3 square. Rook H7. O, suporta muna dito. Kumbaga, nang hinayang si Magnus sa isang pawn niya, lamang tiyan din yan, ika nga. O, nag-rook B1. Ayun, tuluyan na pong lumaki ng lumaki ang pagkalamang ng evaluation bar. Check. Ay, hindi pa kinain to, no? Kasi may check doon. Ganon, check doon. May gulo-gulo pa eh, no? Kaya pala nag F3 para kung check man dito, papasok po sa F4. So, magiging super active yung king. Chinek na nga, pasok king F4. At dito nag-knight takes D6. F2, ayan na po, napakalapit na ng graduation. Rook B1, Rook E7. Yan ang mga binibiling tira. Yan ang mga binibili. Yan ang mga gusto kong tira. Yung mga tahimik lang, pero malaman. Ano po ang purpose ng Rook E7? Gaganon kasi, oh. May King F3 and then Rook E2. Grabe yung mga nakikita ni Magnus talaga, no? Malalim. Oh. Knight F5, oh, binulabog kagad. O pero very practical na lang. Oo nga, very practical na lang. O sige po, huling shot na pa-resign dito. Sila Sabik, ang ganda nung tira na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Pakita ko sa inyo standing after. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom, Rook E1. Ganun na pala, no? O, magpo-promote na. Bakit nag-resign? Pag kinain po kasi yan, di naman idediretsyong kain. Check muna. O, dito lang, only move para nakadikit pa rin sa suporta yung king. Check uli sa ilalim. Goodbye. Kakainin na yon. And, ayun, may suporta pa. Grabe, galing ni Magnus, no? Lakas, no? Hindi umubra ang online specialist na si Dennis Lasabig. Pero, sa kanila pong standing, ito po yung standing nila. After, ilang rounds ba to? 11. O, nag-champion dito si Parham Magsudlo. Lupites, oh. Pumapangalawa si Hikaru Nakamura, tied sila. Grabe po, kumita na naman si Nakamura. No? Alam nyo, sila Nakamura, Magnus Carlsen, at yung iba pa, dito lang kinukuha yung budget nila sa Title Tuesday, weekly. Weekly. May baby na si Magnus, di ba? O, panggatas lang ng anak niya, dito na makukuha eh. Lumaro lang siya, may panggatas na yung anak niya, sobra-sobra pa. Kasi $2,000 yata per champion ngayon, tumaas eh. Kung di ako nagkakamali, or 1.5. O kasi naging 5 minutes na yung time control before 2 editions yan, di ba? Late edition and early edition. Ngayon kasi, iba na. Isahan na lang. Pero ginawang 5 minutes ang time control. 5+1. O, ayun mga kamatsas. Ang galing, ano? O, kung magaling lang talaga, linggo-linggo tayo may budget dito eh. O kaso, napakahirap makipagsabayan dito para kang susuot sa butas ng karayom o ng tela. Sabi nila mas maliit daw butas ng tela kaysa karayom eh. Okay mga kamatsas, yan po ang update dito sa Title Tuesday at muli po shout out sa band ng Stramjam, especially kay Victor Stramjam. Ayan, sana mapanood niya to. Kay Attorney Pantelion na palaging supporter ng Kamatyas at syempre sa ating kapartner and boss na si National Master David Almirol Jr. Malapit na po ang ating 17th edition Kamatyas. Today po kami magpo-post ng aming details. Kamatyas 17th edition Federated Rapid Chess Tournament. At fina-finalize lang po namin ang venue today. And then very soon po-post po namin sa Kamatyas Facebook page and then sa YouTube post section para malaman po ang 17th edition at free po ito, no? Walang registration at may free food pa ng lunch ang mga players.
Ayan, at kung di man kayo makapasok po sa registration at mapuno kagad ang 200 players, ay pwede naman po kayo manood sa venue. Magkita tayo doon mga kamatsas. Nandun po ako nakabantay maghapon. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.